Okay, dumako na tayo dito sa dito po kay Harry Roque. Si Harry Roque po parang babaliktad na po kasi baka mamamatay na to eh. Baka mamamatay na to, feeling ko. Sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. Ano ba ang legal na proseso? Si Harry Roque po, nararamdaman nyo na po na gusto nyo nang umuwi. At tigang na po siya sa mga batutang nagkalat sa Pilipinas. Okay? Kasi po, may nagbalita po sa atin, si Harry Roque po, sa pagkatingan niya, sinanay niya po ng European. Hindi niya po kinaya yan, nagkagalo sa tuhod. So, napagdesisyonan po ni Harry Roque ngayon na umuwi na lang. At dito na lang po sumubo ng sumubo. Kasi po, si Harry Roque po, sanay siya sa tender, juicy hotdog. Tinry niya po ng Hungarian sausage. Tinry po ni Harry Roque ang Hungarian sausage. Tumagus po hanggang estopagus. Pilit niya. Pilit niya po nilalabanan hanggang sa napalood na po siya. Hindi po talaga kinaya. Ang haba eh. Ang haba po eh. Pilit lulunok ni Harry Roque yung Hungarian sausage. Putek na palood na eh. Kaya po, iba yung ang gusto pa naman ni Harry Roque ang Hungarian sausage na hilaw. Ay, si Roger Mabait, salamat po. Thank you. Kaya po si Harry Roque po ngayon ay nagdadalamati at tila bumibigay na po. Maaring talikuran niya na po ang sumpaan niya with the Duterte. Kasi, wala eh, alam mo yung feeling na binabaliwala ka? Binabaliwala po si Roque para lang siyang iskulangot na kahit anong oras na pwedeng ipain sa pader. Kasi ang dami niyang sinasuggest, hindi siya pinapakinggan. Although sumasama siya sa clout ng pagka-aresto ni Digong para nga may masabi siya na siya ay amnesty. Dahil sa amnesty para magka-amnesty siya. Pero wala po eh. Wala po. Nararamdaman niya lahat ng tinalak ng putang baklang ito. Wala po. Tablado. Nararamdaman niya na tamo hindi siya nag-update ng kanyang ng amnesty. Hindi siya nag-update kasi alam niya sa sarili niya na baklang supa. Nararamdaman niya na kailangan niya nang bumalik dito.
Kasi wala na eh. Wala na. Di ba yung mind conditioning niya, hindi na uubra. Kaya bumalik ka na dito, Ari Roque. Harapin mo na to. Huwag mong upuan. Isupa mo! Yun naman aking minumukhahi. Op! Baka makalimutan nyo. Mahal po natin ang mga bakla. Hindi po tayo mapanlait sa bakla. May mga tropa tayong bakla. Sila po ang mga kaibigan nating guding. Pero yung mga katulad neto, katulad ni Sasburat Buto, katulad ni Maui, ito po yung mga bading. Masamang bakla. Ha? Yung mga bading. Ha? Eto mga baklang to na masama, mga bading. Hindi po guding to. Kailangan nilalait to, mga bading. Na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Ayan ka na naman, puro ka titinag. Anong titinag? Mahilig ka sa titinag. Ang daming salita. Hindi po tayo matititinag. Puro ka titi. Bagamat tao rin po, no? Dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Iyan po ang... Tatampo na si Ari Roque. Sarap lamukusin ang mukha. Dapat sarap lamukusin ang mukha na itong hayop na to eh. aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Buhay ka na dito! Kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon. Hindi ka nga papakinggan kasi nga mahilig kang magtititimbang. Diba? Sa mga ganyan sitwasyon, Harry Roque, huwag mong titimbangin. Pagbigay ka lang ng suwestyon. Hindi yung gusto mo, titimbangin mo ng titimbangin mo ng titimbangin. Pagbigay ka lang ng suwestyon. Diba? Huwag kang mingi ng kapalit. Diba? Naninimbang ka, titimbangin mo eh. Para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas. Yun! At labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Yun! May, kita mo, sabi sa'yo eh, ikaw ang unang bring back home. Ikaw ang unang bring back home. Come. Oh, babalik ka na dito ngayon. Ha? Babalik ka ngayon dito. Ngayon, titikluin ka ng ng PMP. Total, mahilig ka sa mga titik. Ha? Titikluin ka ngayon ng PMP. Titikluin ka ng magsasaka. Titikluin ka ng DOJ. Magsawa ka sa titik. Dead!
Mali pala, hindi titik. Mukhang tik-tik to yung mahaba yung dila. Pag nakakita ng pogi to, parang tik-tik to yung mahaba yung dila yung naglalaway. Mukha kang tik-tik! Alam mo ba yun, nung panahon ng 90s? Nangunguha ng mga bata pag may buntis. Ikaw yung baklang nangunguha ng mga betlog ng mga binatilyo noon. Kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Ba't kami gagalaw? Tanga ka bali. Tanga! Ba't kami gagalaw? Yung presidente nga, daig pa kami ng presidente. Puti, kita mo ngayon yung presidente pag galing sa US, nandun kagad sa baha. Andun kagad, tumutulong kagad. Mas masipag pa sa amin yung presidente. Tanga ka pala eh. Paano mo hindi susuportahan yun? Mas masipag pa sa'yo. Biro mo galing out of the country. Ako nga lang nung pumunta ako ng Boracay, pagod na pagod ako. Local lang eh. Kulang na lang matulog ako ng 24 hours eh. Pagod na pagod ako sa aeroplano, duduwal-duwal ako eh. Samantalang itong presidente, putik, pagkagaling ng US, nandun na kagad sa mga nasalanta ng bagyo. Eh si Sara nasan ba? Nagpapakalunod sa pagkabuwang. Patayin mo si BBM. Oh, anong sinabi ni Sara? Anong sabi ni Sara? Tubig baha, tipunon, i-deliver sa Malacanang BP Sara Duterte. Tanga! Kita mo tong katarantaduhan nito ni Sara, oh. Si BBM nga eh, umiinom ng tubig baha. Bobo ka. Diba si BBM umiinom ng tubig ba? Alam nyo po, tama naman yung sinabi ni BBM eh. Pwede po kayong uminom na mag-ipon ng tubig na galing sa ulan. Diba? Kasi nga po, para ang gobyerno, if ever, worst case scenario, mawalan po tayo ng tubig dahil possible po yan. Possible po mawalan tayo ng tubig kasi baka mag-mix ang tubig sa baha. Possible yan. Ngayon, hindi na po mahihirapan ang gobyerno na magbigay ng filter na lang, hindi na tubig. Filter na lang po ang ibibigay sa atin ng gobyerno. Di ba, pinakita ni BBM sa atin, uminom siya ng tubig ba na madilim, na kulay kanal. Ganito po kabaliw si Sara. Ano po sabi ni Yussi Claire? Pakinggan lang po natin saglit ang sinabi ni Yussi Claire dito po sa pagkabaliw ni Sara Duterte. Yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water, yan po ay naipakita naman po. 716 mismo po para po sa ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng Ay, shoutout kay Yussi. Si Yussi Claire para lalong bumabata si Yussi. Oh, bumabata si Yussi Claire eh.
Feeling ko mga 31 years old lang to. Napakaganda talaga ni Yusek Claire. Ang bangungot ng mga DDS na naglalaputan luga. Hoy, shoutout sa inyo dyan ha. Sa mga new subscriber, shoutout, mag-ingat po kayo. Saba, okay? Mag-ingat po kayo. At if ever po, kumontak po kayo sa nearest and nearest government para po may atid po kayo ng tulong. Ang nearest government po natin is our barangay, okay? Coordinate with the Kagawad, the chairman, and the barangay tanod, the drinking emperador every day. Okay? Okay, pakinggan natin si Yusek Claire. DSWD, DOTR, Okay? at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT, at yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama din po dyan, yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya Uy! nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Aray, ang sakit naman nun. Comment ka ng comment, leche ka, wala ka naman dito. Tsaka ka na mag-comment kapag may silbi ka, Sara Duterte. Diba? Saka ka mag-comment kung may silbi ka na. Hindi yung tuwing bagyo umaalis ka, pesting yawa ka. Isipin nyo naman po kung gaano kakapal ang mukha ng vice presidente natin. Alam mo yon? Wala ka lang ang ambag sa inuman, ang lakas mo pang mamulutan, hayop ka! Hi friends and not friends and not friends. Ang tigas ng mukha, ang tigas talaga, wala akong masabi. Pangalawa pong katanungan. Nasabi rin po ng Vice Presidente mula din po to kay Tristan Nadalo. Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. In response sa naunang sinabi ng Pangulo to reuse flood water for agricultural purposes. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito. Aray! Aray! Ang bobo mo, Sara Duterte! Pati ng mga kapatid mo, wala kayong alam kundi manggulo sa Pilipinas! Sobrang nakakaduwal na mga Duterte. Biro mo, nagbigay ang Pangulo ng 20 pesos na bigas. Pinintasan pa, pangayop. Nagbigay ng babae yung bugaw. Sinaksak pa yung bugaw ni Bulong. Si Baste, di ba, nag-war on drugs. Hindi naman niya pinatay yung sarili niya. Pinatay yung addict sa war on drugs, pero siya hindi niya pinatay. Dapat nagbaril ka sa sarili mo. Baste, addict ka, tabige! Bago ka pumatay, Baste, ng addict, patay mo muna yung sarili mo! Sa rainwater collectors, meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. Oh, 1989 pa yan! Kapapanganak ko pa lang yan! Ay,
99 pala ako, sorry, mali. 99 pala ako pinanganak. 1999 pinanganak ako. An act providing for the construction of water wells, Oh. rainwater collectors, Oh. development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Oh, kita mo? Anong sabi ng 1999 na batas? Raindrops falling on my head. Basa. Ayan po nakalagay doon. Raindrops falling on my head. And it doesn't mean that I am dead. Ma'am Lori Pardo, thank you po. Nyolo, tagal mo nga posta ko kay Tore. Grabe 100 Australian dollar, Cesar. Sige, hanap pa tayong kapustahan. Pupustahan natin sila. Cesar Biray. Mamaya, hanap tayong kapustahan. Ayan po Ayan po. Ayun po ang nakaslagay. Raindrops falling on my head. It doesn't mean that I am dead. Payo ko sa'yo ay titig ka na isipin mabuti. So you got raindrops falling on my head. And it doesn't mean that I am dead, because I will filter that now. So I will survive and I will survive. And So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol Putek, ang sakit naman nun. Yusek Ler na napakaganda, mukhang 30 years old. Ang sakit nun, no? Vice Presidente ka, nagpapanggap ka pang abogadong magaling, wala kang kaalam-alam sa batas. Ang sakit, men. Kaso, hindi po natatablan ng sakit si Sara Duterte. Kasi po, ang kapal niya po ng mukha ni Sara Duterte, monumento, tubaklaran. Pagaling mo sa CBN, no joke. Ganun po kakapal ang mukha ni Sara Duterte. Mula monumento, tubaklaran. Kita nyo gaano kakapal yun na kahit anong gawin mo, hindi talaga matablan sa kapal ng mukha. po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na Ewan po, kita nyo Pangulong BBM lang po yan. Mag-ipon kayo ng tubig ulan o kahit baha po mayan. In case, ayun po ang gusto sabihin ng Pangulo, in case that the water, the clean water or mineral water have been gone to to your place, there's a government filter that they will handheld to you so that it will convert the flood water or the rainwater to a very, very drinking water. Okay? Yan po ang Pangulo natin. Advance mag-isip. Okay? Hindi katulad ng ni Sara Duterte, above normal. Mahirap po pag above normal yung utak mo. Okay po yung advance mag-isip. Pero pag above normal yung utak mo, mahirap po yun. Si Sara ganun po Above normal.